Do what you gotta do. Hello, hello, hello. Yan. Hello guys. So welcome sa naisip ako mag-vlog bago matulog. Wala man akong particular topic in mind. Baka meron kayong gustong pag-usapan. Magtsatsa muna ako. Init pa. Mainit pa yung tsa ko. Anyway, join me. Join me ba? Ay, magandang hapon sa inyo. Sa inyo. Yeah. Sabi ko, naisipan ko lang mag-vlog bago matulog para ano, mabati kayo ngayon. Weekend. Time check, 11:36 p.m. dito sa Pilipinas. It's 1:36 in the afternoon ng Sunday. Yan, Sunday na sa inyo. South Gun Prepper, sir. Okay. Nakita ko yung ano mo, yung reels mo. Nakita ko yung reels mo. Galing ako sa camping trip eh. Kababalik lang namin kanina. And, tawag dito. Medyo nilamig ako kasi biglang dumating yung cold front. Wala kaming dalang jacket. Hindi namin expected na malamig. Kaya ito, tsa ako. And while nasa camping ako, mamaya palamigin ko muna yung ano, yung tsa ko. While nasa camping ako, ah, nakita ko yung post ni ano, ni The Real Pinay Prepper. No? So, sabi ko, nakakabahala yung post niya. I think, yeah, so, similar kasi doon sa sinabi niya, yun yung sinasabi ko din eh, na right now, yeah, nakikita nyo ako, napapanood nyo ako, di ba? Pero, pag nag-start na talaga yung ano, yung kaguluhan, yung SHTF, syempre, ano na, I'll go dark or magtatago na din. So, yun nga, kaya sabi ko, yeah, it's very disturbing yung sinabi ni The Real Pinay Prepper kasi yun din yung ano eh, yun din ang plano ko, no? Pag nag-start na talaga, syempre, eh, kailangan ko na magtago, no? So, ibig sabihin, pag nagtago ka, hindi ka pwede gumamit ng ano, ng anything na digital, no? So, number one na dyan, yung computer tsaka cellphones, hindi pwede gumamit ng cellphones. Kahit nakapatay yung cellphone nyo, ano ka rin yan, matitrace kayo. Tapos, pag nagbabiyahe kayo and gumagamit kayo ng GPS, yan, matitrace kayo. So, yung kaibigan ko nga, yung kaibigan ko na ah, IT expert eh, ultimo pala yung GPS ng kotse, nagsisend yan ng info, nagsisend yan ng data. So, kung uso ngayon yung mga kotse na ano, may GPS na, no? Alam nila yan, ma-access nila. So, dapat i-disable yan. Or kung may pupuntahan kayo, dapat di kayo gumagamit ng ano, ng mga GPS. Okay? Tapos yan, sir, may nakita ko sa news, Taiwan official say may go signal to fire once may pumasok sa airspace. Yes, oh, nakita ko yan. And then, yung, yeah, ready na nga sila eh. Parang ready na. Kaya sa Pilipinas, medyo iingat kayo dyan kasi ready na. Parang hinog na hinog na. Kung dati, puro girian. I think it's ready. Ready na na magbanggaan sila, no? Pinag-usapan din yan sa Pinoy Prepper Group, no? Ready na daw. Tapos the other day, 'di ba, na-mention ko sa inyo, yung Sweden officially nag-join na sa ano, sa NATO, which galit na galit ang Russia. Magandang hapon, yan, Val.
Bunyel, yes. Good afternoon sa inyo, no? Yun nga, no? So, yung Taiwan, may go signal na, no? Ready na sila, sumabak sa gera. Tapos, the other day, Sweden, naging member na ng NATO. Meaning, meaning, may kaguluhan doon sa region, maliban sa Ukraine. Sweden kasi kapitbahay nila yung ano eh, yung Russia. 'Di ba sabi nga Sweden is a country of preppers. Country of preppers ang Sweden. So, wala pang gera, nagpe-prepare na sila. Kasi kapitbahay nila eh, no? May threat. Eh ngayon, magagamit nila 'yan. Yeah, don't use any device na may signal. Yes, that is true. Mag-i-emit ang signal na matitrace kayo. Siyempre, ganito yan eh. May magtatanong siguro, sino yung maghahanap sa inyo? Ba't kailangan magtago? Ganyan. Kasi sa first wave, di ba, ang mabibiktima nila, yung mga hindi prepared, yung mga walang pang self-defense. Yan ang mabibiktima nila. Yung mga natutulog sa pansitan, yung hanggang ngayon tulog, 2024 na, tulog pa din. Yan ang una mabibiktima nila. No? And then sa second wave, syempre, hanapin nila yung mga survivors. Yan. Hanapin nila yung mga survivors. Diyan tayo papasok. No? Since tayo, nagpe-prepare tayo, no? Kahit papaano siguro may chance tayo compared dun sa ano, pabanjing-banjing lang at hindi nakikinig. Minsan nakakainis yung mga comments, no? Kahapon nakita ko yung comments dun sa isang post ni Dr. Edsel eh. Nakita yung, meron doon kasing comment na yung sumasampalataya sa kanya na meron daw nagwa-warning sa kanya na kamag-anak niya. Ganyan, ganyan. So, ibig sabihin, no, yung mga tao talaga na gusto mong tulungan, gusto mong gisingin, pero ikaw pa pala yung tinatrato nilang masama. No, ibig sabihin, pag-iisipan ka pa ng masama. Yun, hindi natin maano yan, hindi natin makokontrol yun. So, hindi natin matutulungan talaga. Nga dati, a long time ago, gumawa ako ng video, di ba? Sabi ko, hindi mo maililigtas yung mga taong ayaw magpaligtas. No? Mga ganon. So, yan ang mga kinakaharap natin and uh, ano kasi, it's a bad sign talaga pag yung isa sa mga pina-follow natin, like si The Real Pinay Prepper, magpo-post ng gano'n na ready na siyang magtago. It's a bad sign. Anong alam niya na hindi natin alam? Ano yung paparating? No? Kaya nga nung nasa camping ako, sabi ko, ano kaya pag abutan ako nito na nasa camping ako or nasa malayo, what will happen? Pero hopefully, sabi ko, yan. Hopefully, sabihin, may plano naman ako eh. Kasi unang-una yung sasakyan ko, laki nun, di ba? Na Ford Expedition EL, extended length. So, yung pinakamalaking SUV sa market eh. Tapos 4x4 pa yon. So, ang plano ko talaga makauwi. So, pwede akong dumaan sa ano eh, sa mga gutter. Pwede akong ano kasi 4x4 yon. Tapos palagi ako may baril sa kotse. Kung pina-follow nyo ako, di ba? Meron akong carry pistol, tapos meron din akong truck gun. So, yun ang kailangan ko para lang makauwi. Para makauwi. Anyway, possible tactics ng China, magdi-drill around Taiwan, kuno at doon na magsusurprise attack. Yes, kasi alam niyo naman China, hindi naman yan ano eh, hindi naman yan lalaban ng patas, 'di ba? The Art of War, Sun Tzu, hindi yan lalaban ng patas, 'di ba? Similar with sa US, ina-attack nila yung US pero hindi nila kaya labanan ng patas, kaya anong ginawa nila? Yan, binabayaran nila yung mga politiko dito, ultimo si Biden, may natatanggap yan through dummy accounts, kaya naimbestigahan si Biden eh. Tapos yung Democratic Party, parang 60 to 80% ng donation ng Democratic Party rito galing sa China. Okay? So, yan ginawa ng China rito. Tapos in-infiltrate nila yung mga schools, lalo na yung universities. So, yung mga donation ng mga nagdo-donate sila sa school, basta payagan lang yung mga tinuturo na gusto nila like yung mga woke na subjects. Unang-una diyan, inalis nila yung prayer sa classroom. So hindi nagdadasal dito sa classroom ng mga bata.
and hindi na rin nagpe-pledge of allegiance. Equivalent nun sa atin is panatang makabayan. Ayaw. Kasi China nga naman nagpondo eh. 'Di ba? Mukhang inevitable ang war, then lockdown ulit. Dahil sa war, kahit umabot na manalo si Donald Trump sa November, na push pa rin niya sa World War III. Yeah, sabi ko nga at this point, nothing is good na nakikita ko, no? Yun nga, Ukraine, Israel, Sweden, tapos yan sa inyo sa side nyo, Taiwan. Ah, parang parang pagka alam mo yung mga nangyayari, it's so naive para isipin mo na ay wala yan. 'Di ba? Yung mga kababayan nga natin na ano eh, member ng Pinoy Prepper Group. Wala yan kasi yung China hindi pa nagtaas ng GDP nila, ngayon ng budget. Pag dumating yung time na yun, it's too late. So, maghihintay ka pa pala ng ganong sign. Eh, alam niyo naman, syempre, alam ng China yun. Hindi naman nila ipapakita yung ano, na nagpe-prepare sila for war. 'Di ba? Hindi nila i-advertise. Sa Pinas, sir, parang mas advisable ang motor, bisikleta for bug out kasi malala traffic dito. Pag four wheels di makakalis sa kalsada. Yeah, ano naman yan eh. Wala talagang, walang general rule, no? Walang general rule kung ano. Para sa akin, dati gumawa rin ako ng video nun eh. Yung the best bug out vehicle, yan yung kung ano yung meron ka. Okay? Kung anong meron ka. Hindi, yung iba, nag-imagine, bug out vehicle ko, dapat yan, Hammer, o kaya pickup, or 4x4. Well, kanya-kanya talaga tayo. Tsaka, isipin, kung nasaan ka, yung terrain mo, yung landscape, yun nga, sabi mo, city, yan, mas kung ano yung mas ano. Kaya yun ang, ano eh, yun ang prepper mindset. Dapat ikaw mismo nag-iisip, nag-a-adjust. Kasi pwede ko sabihin sa inyo, ganito, dapat sakyan mo, napakalaki. Hindi naman pwede dyan sa lugar nyo. 'Di ba? May mga kalyeng maliliit. Example, mga narating kong kalyeng maliliit sa sa Lokban, Quezon. Naku, ang kipot ng kalye doon. Hindi pwede ang expedition, no? Okay, so dito hindi kaya naman ako nag-expedition kasi ang dami ko mailalagay, no? Ang dami ko na ilalagay. Tapos 4x4, subok na lahat ng terrain, pati snow, kaya niya. Kahit malakas ang ulan, mga ganun. Depende, kanya-kanya talaga kung ano yung applicable sa inyo, 'di ba? Hindi tayo pwedeng pare-parehas. Kasi iba-iba yung terrain, iba-iba yung climate, mga ganon. No? Pero papasok dyan yung question about bugging in versus bugging out. No? Pagka nag-bug in kayo, meron kayong protection ng bahay nyo. Kaso, yan nga, pag kailangan mo, hindi ka pwede mag-bug in all throughout. Bakit? Kasi pagka may natural calamity, kailangan mo mag-bug out. Ano yun? May lindol, may baha, kailangan mo umalis. Pagka magba-bug out ka naman, isa rin sa cons is mas prone ka sa attack kasi wala ka ng protection eh. Nasa kalye ka eh. Pwede kang ma-ambush. No? So, ganun. May pros and cons yan. Yung bugging in versus bugging out. Hindi siya strictly isa lang pipiliin mo. Okay? Ang ano lang dyan, ang advice ko lang talaga, pag nakatira ka sa Pilipinas, dapat updated ka sa movement, no? Ng mga troops. Wag yung nandyan na yung mga PLA, People's Liberation Army, nagmamarcha na dyan sa Manila Bay, tapos ikaw, bagong gising ka, walang silbi yung mga preps mo. Okay? So yun nga, no, yung Sweden, country of preppers. Mukhang magagamit na nila yung mga preps nila. Ginagawa sa Sweden, no? Nagpe-prepare sila, kasama sa curriculum nila yung prepping. And then, yung mga nagtatrabaho na, yung Sabado nila, dinadevote nila sa training. Nagtitrain sila ng first aid, nagtitrain sila ng shooting, nagtitrain sila ng kung ano-ano.
Tapos binabayaran sila ng gobyerno. Parang 80% ng sweldo nila for the day binibigay. Kunyari, 1,000 per day ka, babayaran ka 800 para lang umattend ka ng training. So, saan ka pa? May nakuha ka ng training, bayad ka pa. Although hindi 100% kasi hindi naman talaga responsibilidad ng gobyerno na bayaran ka 100%. At least may incentive, yun eh. Ano pa, nga sa Pilipinas, no, mainit yung ano, mainit yung iaalaw na raw, papayagan na daw na magmay-ari ng long firearms ang mga civilian, which is misleading and it's wrong kasi matagal na kayong allowed na mag-own ng ano, ng long firearms, hindi yan nawala. Ang nawala is yung panahon ni Duterte, binan niya yung 5.56. Pero allowed pa rin nga ng PCC or shotgun, which are also long firearms. Yung PCC lang talaga ang binan ni, ay yung ano, yung 5.56 ang binan ni Duterte. Kaya nga sabi ko, coincidental ba yon na binan ni Duterte yon. Tapos nung Pasko, gumawa ng video greeting sila Duterte, sila Sara Duterte, nagcha-Chinese sila, no? Nagcha-Chinese. Bumabati sila in Chinese. So, may relationship ba yon? May alam ba sila? Mag-ready na kayo magpasakop sa China, parang ganun ba ang message? Imagine nyo, highest highest officers in the land nagsasalita ng ano, language ng kalaban. Anong isipin nyo sa ganun? Okay? Medyo mapapaisip ka. So, as a prepper, mahirap talaga pagkatiwalaan ng gobyerno. Imagine nyo, di ba? Sila Sara Duterte, sila Imelda Marcos, bumabati in Chinese. Yung sa video nila. Mahirap pagkatiwalaan ang gobyerno. So, yun yung essence ng being a prepper eh, yung self-reliance, yung hindi ka aasa sa ano, sa gobyerno. Okay? Marami pang aspect ang prepping na pwede natin pag-usapan and mahaba masyado ang ano, oras para diyan. Okay, ano pa gusto niyo natin pag-usapan? May nahaano ko eh na tawag dito na nade-disturb ako dun sa post regarding dun sa Dr. Edsel, no? May mga nagsasabi na ano, yung tungkol sa zombies daw, totoo. Ilang taon na daw, hindi pa rin sila nagiging zombies. No? At one point, gusto ko sabihin, mahirap pa ipagdebate sa kanya, hintayin na lang natin, di ba? Hintayin na lang. Pero, ano ibig sabihin ng ano, 300,000 na excess deaths sa Pilipinas? Di ba? 300,000 yun. So, and yet, yung mga sumasampalataya doon sa doktor na yon, hindi pa rin nakikita yon. Excess deaths is excess deaths. Hindi mo yun pwedeng ano eh. Hindi mo pwedeng doktorin kasi 300,000 yung nawala eh. Know your enemy, ika nga, kapag alam mong nandyan na sa lugar nyo, confirm na kalaban, lumaban ka na, tirahin sila kahit anong advantage gamit lang kasi di natin alam kung bubayin ka lang kapag di ka lumaban. Yun nga ang ano eh, yun ang isang ano, nakita kong aspect, may nakita kong usapan sa Pinoy Prepper, no? May nagsasabi, meron tayong mga kababayan na ang perception nila, pag may baril ka daw, threat ka. Pag wala kang baril, hindi ka threat. So, hindi ka raw gagalawin ng kalaban. Talaga? Hindi ka raw gagalawin ng kalaban pag wala kang baril? No? Ha? Nabaltaan na ba nila yung ano? Yung nangyari sa mga Jews na hindi lumaban? Jews, Jews. No, yung mga Hudyo na hindi lumaban. Kasi maniwala kayo, may kababayan tayo nag-iisip ng gano'n na pag, ay, mas maganda pa wala kang baril kasi pag may baril ka, threat ka eh. Pag wala kang baril, hindi ka nila pakikialaman. Talaga, naalala niyo yung ginawa ng Holocaust? Mga Hudyo, walang baril, anong ginawa? Pinatay lang sila, parang hayop lang. So, we should learn from history. Otherwise, history will repeat itself. Kaya daw nauulit ang history kasi palaging hindi tayo natututo. So, imagine yung mga ganung pag-iisip, no? In times of war,
Sumusugal ka pag sinabi mong wala kang ano, ah, ah, wala kang tsansa kasi dahil may baril ka eh. Eh yung mga malaki daw ang tsansa mag-survive yung mga walang baril. Talaga, baliktad. Okay? Matagal na sila zombies pero hindi literal kundi figuratively. Okay? Ah, ganun nga eh. Yung mga sumasampalataya dun sa doktor na yon, mahirap makipagdebate eh. Kasi minsan kahit ibigay mo sa kanila yung evidence, no? No? Mahirap, hindi pa rin, hindi ka pa rin paniniwalaan. And then, uh, what's the point, no? Kung hindi sila maniwala sa'yo or maniwala sa'yo, hindi mo naman sila kilala. Tayo nga makakakilala natin eh. Mga kamag-anak pa natin hindi naniniwala sa atin. What more kung ibang tao? Baka gawin kang prisoner of war, ma-torture ka pa. That is true kasi in times of war, kailangan nila ng ano, kailangan nila manpower to build things. Ano ibig sabihin? Napanood niyo yung pelikulang Bridge on the River Kwai? Sinauna yan na yan eh. So yung mga prisoner, ginagamit nila para magtayo ng mga tulay. Tapos, yung panahon naman ng mga Germans, ginagamit nila para kung ano-ano. No? Gumawa ng factory, gumawa ng bomba. Yung iba, mga prisoners nila na Hudyo, tinotorture nila, pinag-eeksperimentohan nila ng kung ano-ano. Di ba? Ikaw wala eh, kasi hindi ka lumaban eh. Ibig sabihin, wala, ano, kahit ano sabihin nila, wala kang magagawa. Wala ka na magagawa. And then, yun yung ano eh, yun yung moment na pag ikaw naging prisoner na dahil hindi ka lumaban, wala ka ng choice. Ay, nagbago na isip ko, lalaban na pala ako. Wala na, ando ka na eh. Yun nga, wala ka ng choice pagka ganun nangyari. Di ba yung mamatay na lumalaban, nakapatay ka kahit isa sa kalaban? Yeah, that is true. Kaya nga, yung mga nag-a-analyze, no, kasi marami tayong matututunan nung Holocaust eh, nung World War II, German occupation sa Europe. Marami nag-a-analyze. May mga instances daw na konti lang yung Germans, sandamakmak ang Jew, mga Hudyo, pero ni isa walang lumaban. So ano nangyari? Mas dami sa kanila, 'di ba? Millions ang pinatay sa mga Hudyo. Kasi wala kahit isang lumaban eh. Imagine mo kunyari, yung mga nag nagpadala ng mga Hudyo sa mga gas chamber. O mga ilan lang daw yung mga bantay nila, pero ilan yung mga Hudyo. Sige, pasok lang ng pasok. Walang lumalaban eh. So, ganun yun. No? Val Brunel, yun yan. No? Yung tungkol sa zombies, ah, medyo pinagdududahan ko yan na ano, baka hindi lang figurative yan eh. I'm sorry to say, baka hindi lang figurative. Kasi sa advancement ng science ngayon, di ba? Ano sa tingin nyo hindi nila kayang gawin? Parang lahat kaya nang gawin eh. Yung isang yung isang pina-follow na kababayan natin na Pinoy prepper. Finrend ako eh, tapos nagpa-private message sa akin dati. Nag-inquire siya, paano daw ba ang ano, paano daw mangyayari ang zombie apocalypse? Zipok. Okay, sabi ko ganito yan, no? Yung rabies virus kasi, ang inaatake niyan yung ano, yung brain. Pag nakagat ka, tatakbo lahat yan sa brain ng ano, sasakay yan sa ano, sa blood, tapos pupunta sa brain, tapos sisirain na niya yung pag-iisip mo. Kaya yung mga nakakagat ng aso, di ba? Wala na sa ano, yung pag-iisip, wala na sa pag-iisip. Tapos gusto nila mangagat. Pag nakagat sila, natatransfer nila yung ano, yung rabies sa laway. Gusto nila makagat, tapos takot sa tubig. Bakit takot sa tubig? Kasi naglalakjo sila, naglalak yung throat nila. Kaya ayaw nila ng tubig. Tapos nag-spasm sila, naninigas yung katawan. Kaya yung mga pelikula, ano, zombie movies, may basis yun eh. May basihan yun. Hindi yun basta inimbento lang. No? So, yun nga, sabi ko sa kanya. Pero ang incubation period ng rabies virus, mga weeks yan eh. Mga 1 to 2 weeks ang incubation period, ibig sabihin, yun yung time para kumalat na talaga yung virus sa katawan mo. Okay? So sabi ko, eto, what if sa laboratorio, pabilisin nila yung incubation period?
gawin nilang ano, 'di ba yung sa pelikulang World War Z, 10 seconds, kaya nung natalsikan ng laway si Brad Pitt, nag-count siya ng 10 seconds doon sa edge ng building. Kasi pagka magte-turn siya, tatalo na siya. Yun ang ano yan eh. So, ibig sabihin, what if, di ba sabi ko, 1 to 2 weeks ang incubation period ng rabies virus. Pakialaman ng mga scientists. Pabilisin nila, gawin nilang 10 seconds. E di, wala. Meron na tayong ano, zombie virus. Ganun lang yun. No? Ah, Personally, boss, it's about planting a seed. Di man nila paniwalaan ngayon, pero hopefully matutunan nila yan. Although yun sa punto mo, applicable lang yun sa mga nabudol at may open-minded dun sa mga miyembro ng kulto, turok, medyo tagilid na sila kumbinsihin. Especially ngayon na nasisilabasan na mga katotohanan sa media, no? Ah, yun nga, no? Planting a seed, yes. Tama, tama. Tama ka dyan. Val. I agree. Tama, tama. Yeah, ano lang, yung ano ko lang yung aspect na in reality na baka sabihin nyo, dinidiscourage ko kayo. Hindi, in reality, kahit makipag-discussion tayo doon sa mga tao na sarado ang isipan, like yung mga sumasamba nga kay Dr. Edsel, walang mangyayari. And based on sa interaction na nabasa kong transcript ng mga nagtatanggol sa kanya, ikaw pa magmumukhang masama. Okay, okay. So, sige. Given. Given. Sabi ko siguro, separate, ano na yan eh. Separate vlog yon na paano talaga mangyayari ang zombie apocalypse. Yung iba nagsasabi na figurative lang yan, yung parang nangyari sa Yolanda, na parang mga zombies mga tao, na naghanap ng pagkain, walang tubig, nagnakaw, may mga videos pa nga na binuksan yung mga groceries, di ba? Tapos ninakawan na. And at that time, nung simula na ng nakawan, hindi na lang pagkain ang ninanakaw, pati yung mga kung ano na, cash register, ninanakaw, lahat. Pati damit. So, pwede talaga, figuratively and totoo na magkaroon ng zombies. The question is when. Ang tanong na lang dyan kailan. Kasi 'di ba, yung US nga, 'di ba, naghahanda sila about isa sa training manual ng CDC nila. Ng CDC is Centers for Disease Control yung zombie APOC. And nung kinall out yung CDC, bakit kayo nagpe-prepare for zombies? Ay, inano lang namin yan kasi sikat ang Walking Dead para daw ano lang yung sabihin, mapukaw ang atensyon ng mamamayan, citizens. So, alam niyo naman, naniniwala ako the best way to hide something is in plain sight. Hide it in plain sight. Ano ibig sabihin? Pagka yun nakikita nyo na normalize na, hindi nyo alam yan na pala yung totoo. Kaya, um, it makes you wonder pag nag-look back ka, yung mga pelikula ba about zombies, isa ba yan sa mga warning sa atin, no? May nagsasabi nga yung series na The Walking Dead, it's not a series, it's not a TV series, it's a manual. Manual siya, no? Kung ano mangyayari. Parang bibigyan tayo ng preview of things to come. Okay? Kaya iba pinagtatawanan pa yung mga zombies. Hindi yan totoo. Paano mo nasabi na hindi totoo? Magbigay ka rin ng doon sa mga nagsasabing hindi totoo, hindi magkakaroon ng zombie apocalypse. Bigyan mo rin ako ng ebidensya. Ako, nagbigay na ako ng ebidensya eh. May hypothesis na eh. Paano magkaroon ng zombie apocalypse eh. Ganun lang yun eh. Yung virus, atakin yung brain. Pag inatake yung brain mo, hindi mo na alam kung anong ginagawa mo, gusto mo lang mangagat. Pag nangagat ka, yung laway, matatransfer yung rabies virus. Yun eh. Number one virus na candidate dyan, rabies virus eh. Matagal. Pabilisin lang nila yung incubation period. No, madaming mga geneticists dyan, kayang-kaya na. Normalized dying suddenly daw, boss. Yeah, yun nga. Pag na-normalize na nila, yeah, the best way to hide something is in plain sight. Pag araw-araw na natin napapanood, nakikita sa news, normal na talaga yan. Pero yung tinatago nilang katotohanan, it's in your face. It's in our face. Kaya may nagsasabi, bakit ginagawa yan ng mga elites, ng kabal? No?
It's their way daw na paghuhugas ng kamay, no? Para mabawas panlilinis ng konsensya nila. Ano ibig sabihin? Yung mga tipong, o di ba, winarningan na namin kayo, di ba? Parang binigyan na tayo indirectly ng consent. Sinabihan na namin kayo, di ba? Hindi na pa ni Joe, no? Yung movie na Leave the World Behind, di ba? Yun yun eh. O tapos yung susunod na lalabas na movie, April 2024, di ba? Civil War, yun yung magkasunod yun eh. Kasi di ba yung last scene ng Leave the World Behind, may sumabog na bomba sa city. O, yun na yung kasunod. Civil War na yung kasunod. So, yan yung ginagawa ng mga elites, no? Ah, eto nga eh, doon sa makakapanood nito na first time ako mapanood or wala idea about prepping. Pag tinawag na red pill na kayo, alam niyo yung sa sa The Matrix, pinapili si Neo o blue pill, eto, mananatili ka diyan sa mundo na to, ganyan. Red pill, malalaman mo yung katotohanan. Nung nalaman niya yung katotohanan na hindi pala totoo yung mundo na ginagalawan, na may nagpapatakbo pala, tapos yung totoong mundo pala, hala, yung mga tao ginagawa lang ano, battery, no? Alam niyo ba 'yon? Binalikan ko nga, ang tagal-tagal na ng movie ng Matrix. And then a few weeks ago na realize ko, 'di ba gumawa ako ng video about AI. In the future, it's gonna be man versus machine kasi nga yun sa AI na yan. Mga kababayan natin hindi pa rin alam kung ano yung AI eh. Ibig sabihin, ano yung scope ng AI? Ano yung kayang gawin ng AI? Akala nila ano lang, laptop, cellphone, hindi gano'n eh. Nabubuhay na siya. Para siyang living entity na siya na pwede siya magpalipat-lipat ng ano, ng computer. Basta ano, may power. No? Ayan, tama. Predictive programming. Predictive is the theory that government or other. Yan nga, predictive programming ginagawa nila eh. Sabi ko nga, nung na-realize ko yon. Dati fan ako ng The Walking Dead. Hindi kaya yung Walking Dead, ano yan? Manual of things to come. Ganito mangyayari. Kaya may mga nagtatanong sa akin dati, no? What are you prepping for? Sabi ko, prep ako for zombie apocalypse. Sabi, nagtatanong, naniniwala ka sa zombies? Yan, kita niyo yung mga comments sa YouTube channel ko. Tanda-tanda mo, naniniwala ka sa zombies. Pero in-explain ko, kaya ako nagpe-prepare about zombie apocalypse. Kasi tingnan niyo yung sa Walking Dead, di ba? Walang ospital, walang pulis, walang military, wala lahat. Tapos ikaw mag-scavenge ka ng pagkain mo, ikaw maghahanap ka ng gamot. 'Di ba gano'n? Yun na yung worst case scenario na naisip ko eh. Kaya what's the best way to prepare? Kaya kaya yun ang preparations ko. Ah, yun ang preparations ko for zombie apocalypse. So, nung 2021 nagkaroon ng winter storm dito. Texas ha, hindi nagkakaroon ng winter storm. Nagkaroon ng winter storm, walang power. So, nagamit ko yung mga preps ko. Okay, meron kami pagkain, meron kami solar, may generator kami, may mga ilaw kami, may camping gear kami. Di ba? Similar. Di ba? So, yung gamit mo, okay, sa Reliance, no, sino nakakalam na magkaka-COVID? Kung natatandaan mo, noong 2012, sa National Geographics, isa sa mga preppers doon na in-interview nila is nagpe-prepare siya for a pandemic, global pandemic daw, no? Ang nga bumalik doon sa video na yun eh. So, nagpe-prepare siya, nag-stock up siya ng mga N95 mask, ganyan, ganyan, so and so forth. 2012 yun ha, 2012. Okay, ah after nung episode na yon, nagsasalita yung mga experts. Yan ang National Geographics. Experts believe, ang sabi nila, no? Experts believe that a global pandemic is highly likely because safety measures were in place, ganyan, ganyan, sabi nila. So sabi nila hindi pwede magkaroon ng ano ng pandemic kasi may mga ano na eh safety measures in place. Okay? Okay. So tatanungin niyo ako, ano nangyari diyan sa ano, sa COVID? Kung hindi niyo pa nalalaman, hindi totoo ang COVID. Hindi totoo.
Hindi yan totoo. No, hindi yan totoo. Okay? Ginawa yan para maibigay sa inyo yung gamot, yung lason. Sabi may isang video game na nakita dun sa poster nung ano. Kaya nga kasama to dun sa mga ang tawag doon, sa mga clues. Nilagay sa video game, no? Nakita ko sa isang discussion, sana dinownload ko na eh. Sa isang video game, nakalagay doon yung character, naglalakad siya, may nakita siyang wall, nakalagay doon, the poison is in the cure. So, related yan sa ganito. Okay? Yun yata. Yeah, yun yata yun. Last of Us. The poison is in the cure. So, di ba, sabi ko sa inyo, 2012, sinabi ng mga experts ng Nat Geo na hindi pwede magkaroon ng pandemic kasi may mga safety measures na eh. May WHO, ganyan, ganyan. And then come 2020, nag-announce sila, yung WHO, may scamdemic. O di lahat natakot. At natakot. Dinisregard na yung mga napag-aralan. Na ibig sabihin, kinalimutan na yung mga napag-aralan ng mga doktor, ng mga nurses. Kasi na focus lang sa kung ano yung sasabihin sa atin ni Fauci, ni Duque. Wag na, kalimutan mo na yung mga pinag-aralan mo sa epidemiology, sa principles of asepsis, aseptic technique. Basta makinig lang tayo kung ano sabihin nila Duque na mag-mask tayo, mag-mask. Mag-social distancing. Di ba wala naman nag-question? Kasi pag kinwestiyon mo, di ba, ano sasabihin, anti-vaxxer ka. Anti-vax ka. Tapos, ang dami nagagalit sa'yo. Sabi, ba't di ka na lang kasi magpaganyan? Sabi ko, dami nagagalit. So, dinisregard na yung mga napag-aralan. Ano ibig sabihin mo napag-aralan? Kasi 'di ba, nurse ako and then dati pa ang definition ng Bechin, it's a live attenuated virus na dinesign to give you immunity. Anong ginawa nila? Iniba nila yung definition ng Bechin na hindi daw nag-iibigay ng immunity ang Bechin. Talaga? So kung tatandaan nyo, mula pagkabata kayo, kaya kayo nagpapa-Bechin, lalo na ako, lumaki ako sa health center lang kami. Para hindi ka na magkasakit, magpa-Bechin ka. Pero nung dumating yung 2020, 2021, sinabi na, ay hindi, magkakasakit ka pa rin kahit nagpa-Bechin ka. 'Di ba? And yet, walang kumontra. So, ibig sabihin, iniba na nila iniba para mag-fit dun sa narrative. Bakit? Sabi nga doon sa wall ng The Last of Us, the poison is in the cure. Hindi nila may bibigay sa inyo yung poison kung walang panakot. So, inimbento nila yung panakot. Ito na naman ako, delikado naman ako, nagsasalta ako ng totoo. Megan Cortas na Sida, good morning sa inyo. Yan. Wala akong V, buhay pa ako. Yeah, lahat naman tayo eh. Hindi, ito nga, kung sana mabibisita nyo, yung screenshot ni ni Teacher Maya Cardaitis. Eh, yung tungkol kay yung mga followers ni Dr. Edsel na pinagtatawanan nila yung mga anti-vax daw dahil hanggang ngayon daw hindi pa rin sila nagiging zombies, no? Hindi yun hindi para bang hindi ko tuloy maano bang tawag doon, yung ito lang ni nitpicking. Pinipili lang nila yung data na sabi nila, oh, tawa silang tawa, na ayan, buhay pa kami yan, ba't di kami nagiging zombies? Pero, pero ano masasabi nyo dun sa 300,000 na excess deaths? Hindi nila yan itatakel, hindi nila yan titignan. 'Di ba? Kasi, ano yun, may mga V yun. May mga betchin yun. So, hindi yun mag-fit sa narrative. 'Di ba? Na safe and effective. So, hindi nila yun itatakel. Ang titignan lang nila, ay, buhay pa kami, wala kaming betchin. Ay, may betchin kami, pero buhay pa rin kami, hindi kami naging zombies. So, kita nyo yung mindset ng tao. Eto, sabihin nila buhay pa sila, hindi sila naging zombies. Kaya pinagtatawa nila yung mga anti-betchin. Pero hindi nila titignan yung 300,000 na excess deaths. Bakit? Kasi hindi yung nagmamatch sa kwento, no? Sa pinupush nilang agenda. Di ba? Hindi yung nagmamatch. So, yun nga no guys, kung pag-aaralan natin, 300,000 excess deaths,
Madami yun, madami. Hindi hindi yun yung kaklase ko nga, kaklase ko sa, nursing, FEU nursing, na naging pilot. Gina-justify niya yung mga lockdown, 'no. Sabi, ano kasi, ano ba yung discussion namin? Um, pagka pagka binilang talaga natin na namatay sa bid ko, napakaliit lang, 'no? Pero sabi ng kaklase ko, "Ay, kahit isang tao lang 'yan, ano, mahalaga 'yan." 'No? Justified daw yung lockdown kahit isang tao lang. Papaano yung 300,000? Hindi mo iimbestigahan 'yon? Hindi mo wala sa'yo 'yon? Kung sa kanya nga kahit isang tao lang daw justified na nag-lockdown, eh. Talaga? Yung 300,000 namatay, anong gagawin mo? Hindi mo iimbestigahan? Kung mag-iimbestiga man, nagmamadali pa, hindi pa natin mapigay yung mga ano, yung mga suspect. Okay? Yung mga may kasalanan na halatang-halata nagsisinungaling. So, kaya 'no, tignan niyo yung mindset 'no, mindset ng mga kababayan natin na 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 ano, na brainwash na. A good example is yung mga followers ni Doktor. From isang tao lang to may namamatay talaga sa Rock 2. Kaya nga guys 'no, i-incorporate ko diyan yung nasabi ko about prepping yun sa kaibigan natin 'yan, kay Megan 'no. So, incorporate natin yung prepping 'no. Tatanungin ko sa inyo kung kayo nagpe-prep for invasion, for war, ganyan, or for calamity, for the big one, dami nagpe-prepare diyan, no, sa Pilipinas. Typhoon, nagpe-prep, yung pagputok ng bulkan, Taal, nagpe-prep. Sabi ko, anong silbi ng mga preps na yan? Isang beses sabihan ka lang ng gobyerno na safe and effective, takbo ka agad doon para pumila, magpaganyan ka. Anong silbi niyan? 'Di ba? Kahit hindi nyo ano Ah, kahit hindi niyo tawag dito, ah, tawag dito, basta yun nga sinasabi ko 'no, kung magpe-prep ka 'no, ah, i-consider mo yun, na anong silbi lahat ng mga 'to? Anong silbi nitong mga baril ko, mga ano, mga bala, mga MRE, mga gasoline, mga kung ano, first aid kit. 'Pag sinabi sa'yo ng gobyerno na safe and effective, tatakbo ka sa health center, magpapaganyan ka. Kahit yung logic, science is pointing against that. Ano ibig sabihin? Logic and science. Kadarating pa lang nung sakit, meron na agad silang ganito. Di ba nakakatakot yun? Oh, tapos, ah, yun nga, no, yung ibang sakit nga daw, years, dekada, bago nila ma-develop yung ano, yung betchin. Tapos ito, same year, meron. Di ba nakakaduda? Hindi, diyan papasok yung ano, yung tinatawag na mass formation, mass hypnosis, basta yung mass formation eh. In-explain niya ni ano ni sino ba yung gun vlogger na puting babae. Ah, may mga elements involved yan eh. Unang-una, tatakutin kayo. Pangalawa, isolation. Isolation, di ba? Hindi ka pwedeng ano, yan, mga quarantine. Pag ikaw isolated na, matagal ka na hindi nakakita ng tao, hindi mo nakita yung mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay, mga grandparents mo. Christopher, good afternoon. Yeah. Maano ka na, mabuburyong ka na, no? Para sabihin nila, sige na, sabihin niyo na lang sa amin para mag-back to normal na, 'di ba? Para mag-back to normal na. And then dumating nga si Pidots, sabi niya, nag-announce si Pidots, pagdating ng Bechin, ano na tayo, magba-back to normal na tayo. 'Di ba? Hanapin niyo yung mga videos na 'yon. Sinabi ni Pidots 'yon na magba-back to normal na pagka dumating yung Bechin. 'Yun ang pangako niya. Dumating yung Bechin, nag-iba na yung pangako, 'di ba? Dapat ano, sabi nila Berheri tsaka ni Duque, dapat i-maintain natin yung minimum health safety protocols and dapat magpa-booster kayo, ganyan, ganyan.
no? Kita nyo? Nagiba na. So, yung booster, walang sinabi kung ilan. Wala na. Kaya nga, nagtataka ka, it boggles my mind na may mga kababayan tayo nagpabetchin. Panlima. Lima, limang tusok. Tapos, di ba si Dr. Burden ba yun? Pang-pito. Pitong tusok sa kasya na Tegi. No? Parang ano yan? Parang Russian roulette. Yung mga unang tusok, hindi kayo, walang nangyari sa inyo, then, yung only tusok, di ba? Parang kayo naglalaro ng Russian roulette, di ba? It's prepping, we have to consider the bioweapon na pwede lang gawin to harm us. Yeah, guys, no, it's, uh, it's one way na gusto mo maging prepper, gusto mo mag-prep. Pero, pag may nirelease na bioweapon, open arms tatanggapin mo. Open arms tatanggapin mo. So, anong silbi ng mga baril mo, yung mga bala mo, MRE? Nag-release ka ng bioweapon, tinanggap mo eh. Bakit? Yun ang gusto ko malaman eh. Bakit mo tinanggap? Ang sabihin ng iba, kasi ano eh, naniwala ako eh. Buti pa yung iba umaamin. Naniwala ako eh, kasi sabi na safe and effective. Yung iba yung mga nagko-comment sa vlog ko dati. Sabi, sir, ano eh, kasi hindi ako makalabas eh. Yan nga, sabi ni Miss Lynn Agno. So, yung pala, yung pagpunta mo sa mall, pagkain mo sa restaurant, ipagpapalit mo yung buhay mo. Diba? So, you need to question your judgment. No? Discernment is the key. Tama. Nasira na yung maling narrative nila, Christopher. Kasi 'di ba, balikan natin yung yung Georgia Guidestones. Sabi ko, isa yan sa mga bucket list ko. And matagal na yung pinag-uusapan ng mga conspiracy theories. Sino nagpagawa niyan? Kasi unknown yung nagpagawa nun eh. Ni-research ko yan eh. Meron din silang documentary dyan eh. Maski yung mga researchers ng Nat Geo, hindi nila mahanap kung sino nagpagawa eh, and bakit ginawa. Georgia Guidestones, nag-guide yan ng paano kontrolin ang buong mundo. And isa sa mga guidelines, limit the population to below 500 million. Eh what? Nasa 7 or 8 billion na tayo, no? So ilan ang dapat mawala? 7.5 billion. O paano yan mawawala? Hindi yan mawawala dahil sa gera. Hindi yan mawawala dahil sa famine or taggutom. O kaya nilabas nila yung bioweapon. Okay? Sa Pilipinas kasi hirap sila magdesisyon kontrolado. Yeah, that is true. Isa pa 'yan. Kaya nga 'di ba binabalikan na ngayon yung mga nakaupo sa pwesto. Kaya nga 'di ba may hearing sa Kongreso, 'di ba? Tinatanong kino-question ni Congressman Dan Fernandez yung IATF. 'Di ba napag-usapan, ano ba, binibigyan ba kayo ng data na may namamatay, may nagkakaroon ng VAIDS, 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 vaccine induced, no? Sabi, oh yes sir, meron. Oh, yun pala eh, bakit hindi nyo pinatigil yan? Eh di ba sa protocol nila is 1 to 2 deaths, dapat stop ang rollout. Ang tanong, ba't umabot ng 300,000? Di ba? Okay, so babalikan ko yung sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas yan actually, no? Yung pinwersa, binraso kayo eh. Hindi lang Pilipinas, kung nabaltaan nyo yung sa New York kasi New York, Democrat state, liberal state yan eh. Lahat yan, sampalataya sa bid ko, pero may mga hindi pa rin. So, ang ginawa ng New York, pinwersa nila na i-require ang V sa mga healthcare workers. Alam nyo ginawa ng mga healthcare workers doon? Nag-resign sila. Doktor, nurses, nag-resign sila. Okay? So, may mga kilala rin na tayo dyan na ganyan nangyari. And then, 2 years later, the court, nag-rule na yung korte kasi nagsu sila eh, nagdemanda na illegal yung pag-terminate sa kanila. And kailangan silang bayaran yung wages nila during those times na nawala. So, ano ibig sabihin nun? 'Di ba? And then, ano pa, kaya nga 'di ba nagkaroon ng shortage sa New York ng mga healthcare workers.
Kasi nga nag-resign eh. Nag-resign. Australia, New Zealand, hook, line, and sinker. Yeah, sama mo na yung Canada. Lahat, madami, hindi lang Pilipinas ang ano. Hindi lang Pilipinas yung ano, binraso talaga. Literally, binraso. Hindi lang Pilipinas. Kaya nga 'di ba ngayon sila Attorney Aaron, kasalukuyan na umuusad din yung pag-push nila. Kasi unang-una, mayroon ng ano eh, may data na lumabas, 300,000 plus ang namatay, VAIDS. Saan nanggaling yun? No? So, ang mangyayari niyan, mga darating na araw, mapapatunayan nyo din dyan sa Pilipinas na may sabuatan sa mga opisyal. Yan ang nga lumalabas eh, di ba? May sabuatan sa mga opisyal na ang protocol kasi ng DOH, IATF, pag 1 to 2 deaths or injury from the betchin, dapat stop ang rollout. The big question is, ba't hindi in-stop? Okay? So, ganyan din nangyari. Yan, sa California, ganyan din. Liberal paradise yan eh, California. Kaya yung kaibigan namin, mag-asawang nurse, pareho may betchin, pareho na palagi nagkakasakit. And then yung isa, nung na-betchinan mismo sa ospital, nang hina, na-paralyze yata, hindi makapag-drive. Kailangan pa i-drive pa uwi, no? Hindi kaya mag-drive, 'di ba? So, after what? Siguro maghintay pa tayo ilang taon, may mahuhuli diyan, may makukulong diyan. Pero paano yung ano, na-betchinan na? Pero ayoko magbigay ng false hope, no? Yung mga nagsasabi, ano bang ano dito? Ano ang detox? May detox ba talaga? Ito, gumawa na ako ng video diyan eh. Yung tinurok sa inyo, injectable. Tapos kakain kayo ng ano, barley, kakain kayo ng mga vitamins. Alam niyo ba, pag tayo kumakain, kahit gamot, pinaprocess ng katawan yan sa digestive tract, sa stomach, ipaprocess yan. Tapos yung mga gamot, pinaprocess din ng liver. Nanu-neutralize yan. So, walang silbi yan. Otherwise, sana kung may pang detox, dapat injectable din para direct to the bloodstream, 'di ba? Okay, ito sasabihin ko sa inyo. I don't believe na yung first wave nila, lahat doon lason. Meron diyan syempre yung nakaswerte sa placebo. May mga nakaswerte diyan sa ano, sa distilled water. Yung sa hearing nila ano, Congressman Dan Fernandez, may yung speaker nila doon na puti, na babae, matanda. May mga may mga data siya na may certain batch. May mga alam niyo yung mga gamot, may batch yan eh. Ibig sabihin, may mga controlled number yan eh. Yun daw, may mga certain batch na deadly. Nakita nila mas marami namatay dito sa batch na to ah. So, so kung nakikinig kayo sa video na to na may betchin kayo, ay di pasalamat kayo, hindi pa kayo nategi. Baka nakaswerte. Tanongin niyo yung sarili niyo, baka nakaswerte kayo. Baka distilled water 'yon, 'di ba? Ang pakiusap ko lang, 'wag na kayo uling ano, mag-Russian roulette na mag-unli booster, 'di ba? Lumalabas nga ngayon, hindi naman pala required. Dapat hindi required 'yan eh sa employment. Tapos may sinasabi si Secretary Tayag, 'di ba? Hindi naman namin sila pinilit. Oh, alam niyo na nagsisinungaling. So never in the history ng mankind na yung nagsisinungaling, yun ang good guy. 'Di ba? Napaka-obvious. 'Di ba? Kung ano, i-research niyo yun, kung hindi niyo pa napanood, very interesting yung last ano, no, yung hearing. Sabi ni Secretary Tayag, hindi naman daw kayo pinilit. So 'di ba nagsisinungaling siya? No box, no ride nga, 'di ba? No box, no box card, no entry. Hindi ka pwede sa mga restaurant, sa mga buildings, pati sa SSS, sa Pag-ibig, sa mga resort. Ultimo resort, bawal lang walang box card. Hinahanap yan. Okay? Yung mga friends ko na kaedad ko, nagme-maintenance na. Yun nga eh. Obviously guys, hindi ako scientist, hindi ako expert, pero based on observations, yung mga nabechinan, sinisira yung immune system ng bechin. Kung hindi kayo nagkasakit, then para kayo nanalo sa loto. Swerte nyo. Kasi merong iba talaga,
Maya't may nagkakasakit. Yung iba nga, ano eh, hindi nila pinopost sa FB. Ha? Siyempre, it goes against the narrative. DOH-LGU company kapag di sumunod ng company's health protocol, mapapasara. Yan nga, kaya nga ngayon, di ba? In trouble lang IATF tsaka DOH. Bakit may mga ganyan silang policies? Against human rights yan eh. Di ba? Against human rights yan. Kaya nga, babalik. Sa US, pwede kasi, yun ang pinagkaiba guys, no? Sa US, pwede talaga sila mademanda, pwedeng balikan. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga ospital sa New York na nag-fire ng yung mga healthcare workers na hindi nagpabetsin, inutusan sila ng korte magbayad. Bayaran yung mga sweldo ng mga yan. Yung mga times na ilang taon yon hindi nagtrabaho, babayaran nila yon. Sa Pilipinas ba mangyayari yon? Paano? Kasabwat yung mga may-ari ng ospital. May-ari ng ospital, congressman na. Paano nyo mapagbabayad yan? Di ba? Kasi kung sino yung mga may-ari ng ospital, sila rin yung politiko. Naalala ko yung isang ospital sa Lucena eh. Pag taga Lucena ka, alam mo, yan. Mayaman yung angkan nila and very strategic. Isa sa mga anak nila, lawyer, no? Para yung mga legal troubles nila, malampasan nila. So imagine niyo yon, negosyante na, hawak pa ang batas. Kayang laruin ng batas. So ganyan nangyari sa Pilipinas, no? Ang daming kumita diyan, ang daming nategi, pero I doubt kung may makukulong kasi sila-sila rin yan eh. Mga politiko din yan eh. Mga businessman eh. Di ba? May-ari nga ng ospital eh. Nag-quit ka na lang ba sa ospital? Hindi ka na nag-fill up ng waiver form mo? Ako ba? Ako, hindi. Hindi, hindi na ako nagwo-work nung pumutok yung bid ko. Hindi ako nag-quit kasi hindi na ako nagwo-work. Iba na yung ano ko, na ako, nagbi-business na ako eh. Bawal pumasok sa mga mall, may iba na akong racket. No. Yeah. Kaya nga sabi ko swerte ko rin kasi nung nandun ako sa dialysis clinic, yearly kami nagpapa-flu box. Hindi ka pwedeng tumanggi. Pag tumanggi ka magpa-flu box, magmamas ka o entire duration na nandun ka kahit na nasa break room ka. Tapos may mga iba pang hassles. Kaya yearly nagpapa-blue box ako. Pero yung last, 5 years ago, tumigil ako magpa-blue box. Bakit? Kasi may usap-usapan sa mga preppers dito sa US na pag magpapalabas daw sila ng Depop agent, ilalagay nila sa Betchin. Maniniwala ba kayo doon, guys? Alam na namin 'yan bago pa dumating yung 2020. So tumigil ako magpa-Betchin sa flu 2018, 2017. Yan, 2017, 2018 hindi na ako nagpapa-flu box. Kasi nga naman, yun nga, usap-usapan sa mga preppers dito. Kasi ang sabi, pag tayo nagpapa-betchin, imagine nyo 2018 to wala kayong idea na magkakaroon ng bid ko. 2018 no, sabi, pag tayo nagpapa-betchin, hindi natin kino-question yung laman ng bayal. Hindi natin kino-question. Basta pipila lang tayo, di ba? Ganun ginagawa. Meron pa nga sa clinic namin, no, ah, yung kasama kong nurse na Pinay, tapos yung charge nurse namin, puti. Ayaw nung puti na yung Pinay ang magtusok sa akin ng flu box. Walang tiwala kasi parehas kaming Pinoy. So pinaano pa ako dun sa isang ibang lahi sa itim. So ganun sila last flu box mo 20. Ako rin, last flu box ko 2018. Hindi ko nga alam 2017 or 2018. Basta alam ko after that, nagkaka-flu na ako pero nakaka-recover naman. No? Kakasakit ka 1 to 2 days. Nakaka-recover naman. Pero kasi yun nga na-realize ko, 'di ba? Pag ikaw nagbibigay ka ng gamot, tinitignan mo yung content, 'di ba? Titignan mo yung content. Kaya sabi nila, oh, pagka nagpaano ka, hindi naman nila sinasabi. And then, yun nga, surprisingly,
Dumating yung 2020, yun na nga. Tapos up to now, 'di ba hindi nila sinasabi yung content ng ano, betchin ng Bidco? Ha? Hindi nila sinasabi, 'di ba? So, yun nga, sabi ko, things happen for a yeah, things happen for a reason. Kaya nung swerte nung pumutok yung bid ko, wala na ako dun sa clinic namin. Private na ako, nag-business business na ako, 'di ba? Tapos ano pa, kahit pag pupunta diyan sa US, ah sa say tourist visa lang required pa rin. Ngayon na dapat kompleto, talaga pag paalis, hindi na required pag sa US eh. Sa Pilipinas lang naman ganyan eh. Sa US hindi. Pwede kaming ano, maglabas-pasok ng ano. Huli na vaccine ko sa St. Luke's bago ako pumunta dito, 2009 pa. Talaga? Eh nga no, pag nasa ano ka sa healthcare ka dapat monitor yung ano yung flu box. Tapos meron pa yung ano, dapat ano ka sa yung titer mo sa anong betchin yun, yung sa hepatitis. Kasi nagdi-deal kami sa blood and blood products eh. Dapat hindi ka responsive ng pag hindi, kailangan mo magpa-betchin. Mga ganun. Minomonitor talaga pag nasa health, ano. Auntie ko na chief pathologist sa Liverpool Hospital sa Australia, nagsisi. Nagpa-B kasi simula na nagpa-B, saka siya nag-positive daw at kung ano ang sakit na nararamdaman niya, lagi sumasakit joints, minsan makakalimutin na. Talaga? Yun nga eh. Yun nga guys, no? Kahit hindi tayo expert, ilang beses akong na-restrict ni YouTube tsaka ni, ano, ni Facebook. Sinasabi, medical misinformation daw ako. Paano yung medical misinformation? Ina-apply ko lang yung napag-aralan ko na sabi sa libro na ang betchin daw dapat mag-provide ng immunity. O, di ba? Yun pa lang yun, yung biggest question eh. Ba't hindi nagpo-provide ng immunity? Yung mga kakilala namin kung sino pa yung nagpa-betchin, sila yung ano, ilang beses na nag-positive, dalawa, minimum dalawa. Hindi ko pa nababalita kung nagtatatlo na silang ano, positive sa bid ko, pero usually dalawa. Na-wave ako sa ganon kasi sabi ko bawal sa religion ko. Ganon, okay, swerte mo, no? Pero alam mo, 'di ba, na pagka nasa ano ka, healthcare ka, minomonitor yung betchin mo, betchin ano mo status. No? Understandably kasi yun yung thinking na syempre healthcare worker ka, ayaw mo ma-infect yung mga pasyente, lalo na kami, nagdi-deal kami ng ano, mga dialysis patient. Syempre hindi ko sabihin pangalan ng ano, no. HIPAA kasi, HIPAA. Yung privacy kasi ng pasyente, no. Pero yun nga, nagdi-deal kami ng mga dialysis patient na bagsak ang immune system nila, no? Siyempre, blood products. Ito lang, no, ito lang i-share ko sa inyo nung sumabog tong balita na to about Bidco. Siyempre lahat takot. Kami takot. Ako, ako yung naka-designate na lalabas, ako yung nag-grocery. Naka N95 mask ako. Maski hanggang loob ng kotse. Kasi hindi ko alam kung nadala ko yung betchin sa katawan. May nag-comment nga dati sa video ko, ay, hindi mo na kailangan mag-mask pag nasa loob ka ng kotse. Paano? Pumunta ka sa unclean na area O, di ba? Principles of asepsis, clean, clean to clean, dirty to dirty. Lumabas ka Hindi mo alam kung may dala ka. So, as much as possible, nagde-decontaminate ako bago ako pumasok. Ganun lang yan So, syempre, sapatos mo, hindi dapat ipapasok yan hanggang garahe lang. No? Damit, hubad. Yan. May area naman kami na hubaran Yun talaga. Kaya yung iba, nung ano ba ako, pinagtatawa na, ba't pati sa kotse ka? Syempre at that time, hindi natin alam Hindi natin alam 'di ba? Ang nakikita lang natin yung mga video galing China na nanginginig, tapos may pick up na ng mga naka-PPE. Pero never ako nakakita ng ganun outside China. Sa Pilipinas wala. And then sa US wala rin yung ganun, yung nanginginig tapos tutumba sa kalsada. Kaya makes you wonder, hindi kaya ano yun, scripted.
'di ba, kumalat yung mga meme, no? May director sila na walang PPE, tapos yung mga naka-PPE nakabang, no? Alam niyo naman ang ano, okay, kapag Jehovah ka, yeah, I know. Bawal 'yun, yeah, anything na ano, no, sa blood, sa Jehovah. Tama, tama. 'Yun nga, no, makes you wonder, magaling ano, sa propaganda ang China, eh. Kayo ba, nakakita na ba kayo nun sa kalye, may natumba, nanginginig, bumubula-bibig, ta's may tatakbo na naka-PPE, sasakay sa kotse, ay sa van, sa ambulance? Walang gano'n. Sa China lang. Kaya nakakatakot, 'di ba? At that time, 2020, mag-asawa kaming nurse. Siyempre, nagpapalitan kami ng ano, kuro-kuro. O, paano ba 'to? Anong gagawin natin? Ganyan, ganyan. Kasi ano, mahirap din wala, nakikita lang natin sa TV. Nakakatakot. Siyempre, lahat tayo takot. So, pag ako bibili ako ng groceries, sa garahe pa lang pinupunasan na namin ng ano, bleach. Ano? 1:100 naman yung bleach, hindi naman ganun katapang. Bleach water pala. Bleach water ang pinupunas namin. Doon sa mga plastic-plastic. Siyempre, yung mga gulay, goods, dapat hinuhugasan mo na yan ng ano, bago mo dalhin sa loob. Mga ganun. We did our part, no? Kasi natakot din kami, hindi namin alam eh. Ano ba, kung totoo itong ano, pandemic, 'di ba? Dapat ganun. Clean to clean, dirty to dirty. Hindi pwedeng labas-pasok. Kaya nga, naggumawa ako ng video nun eh, nung medyo nakakaramdam na kami. Nakakaramdam na kami na, oh, teka lang, parang may kalokohan nangyayari to ah. Sabi ng miss ko, "Oh, yung pasyente namin, ano, nag-positive. Oh, ano nangyari? Ayun, ang lakas kumain. Positive daw, ang lakas ng kumain sa chair. Alam niyo ba yun, pag nagda-dialysis, bawal kumain sa chair eh, habang dinadialysis ka. Pero mga pasyente, napakapasaway. Kain yan, inom, kasi alam nila, hihigupin naman eh. Pero imagine mo yon, positive sa bid ko, ang lakas daw kumain. Ha? Sabi ko kaya. Tapos, after 1 week, wala na, hindi na positive, negative na. So, ano ibig sabihin? Wala lang. Eh sila nga, di ba, sabi ko sa inyo, from the start of the story, ano sila, yung immune system nila bagsak. Kaya nga sila nagda-dialysis, may problema sila sa blood, no? Blood and blood products. Yung nutrients ng katawan natin, yung oxygenation, dinadala yan ng blood eh. So dapat talaga mas susceptible sila. Pero yun nga, ano kwento, nung nag-positive daw, lakas kumain, tapos after 1 week, negative na, okay na. So akala namin talaga mamamatay na yon. Di ba eh, kasi may sakit eh. Tayo, malakas tayo, tapos ano yung sinabi nila? Oh, dami mamamatay, ganyan. Sabi namin, teka lang, parang ano to ah, naglolokohan na to ah. Naglolokohan na. Tapos ang nangyari pa, naging political, di ba? Dito sa Texas, hindi pumayag si Governor Abbott ng mga lockdown na yan. Ano kami, nag-lockdown yata kami one week lang. Kasi yung judge dito, Democrat. Kaya nag 1 week lang. So, naalala ko pa yun, naka-gloves ako. Tapos naka-N95 mask ako. Pila kami sa grocery, fiesta. Tapos pila lahat, mga tao. Tapos pag pumunta ka doon sa loob, nakapasok ka na, may limit ang karne na bibilin mo, may limit yung tubig na bibilin mo. Ganun. 'Di ba? Ganun na. Siguro naman tayo lahat ganun eh, 'di ba? Kahit Jehovah baka kung gusto mo, okay naman, but remember my okay. So buti nga kayo, may choice kayo. Freedom of religion kasi nire-respect dito sa US eh, no? Sa Pilipinas, wala, minumura nga ni Duterte eh. Pag ayaw daw, ipapakulong eh. Anyway, yun nga, no, kinukwento ko sa inyo, at that time, naniwala din kami. And then afterwards, nung nilift na yung lockdown dito na 1 week, inopen na, tapos tinanggal yung mask mandate, dun ko na-realize na hindi to science, political to. Kasi imagine mo, sinabi ng governor, no, hindi, wala nang mask mandate. So hindi na kami nagmamas. Pero hindi kami namamatay. Paano nangyari yun? Hindi mo match. Kaya yung mga Pilipino sa California, mga kaibigan ng misis ko, nagtataka, "Uy, bakit ganyan sa Texas? Hindi kayo ano, wala bang bid ko diyan?" So, ibig sabihin, hindi totoo. Political eh. Pag sinabi pala ng nakaupo na wag mang mas, hindi naman kami namamatay. Tapos nagbiyahe kami
Nag-road trip kami. Nag-road trip kami every year. So, noong 2020, nag-road trip yata kami papuntang Wyoming. Wyoming ba? Yeah, pero dumaan kami South Dakota. South Dakota is a Republican state. Wala rin nakamas doon. Ang nakamas doon, yung mga tourists. So, pagdating namin ng Wyoming, ganun din. Ang nakamas, mga tourists. No? So, ano ibig sabihin nun? Ba't may nakamas, may hindi nakamas, tapos hindi naman namamatay? In-interview ko pa nga yung isang shop owner sa South Dakota eh. Sabi ko, kumusta naman yung mga ano, hindi ba ano, namamatay yung mga walang mask? Hindi, wala daw, wala. Hindi, ano, natatawa pa nga siya eh. No, so, doon ko na-realize talaga na, okay. So, kalokohan pala to. Napakalaking kalokohan. No? Kasi nga, paano mo i-explain na yung iba nakamas, yung iba hindi nakamas? And then last Sunday, ang bilis ng araw, no? Sunday na naman bukas. Dito, alam ko Sunday na dyan sa Pilipinas eh. Saturday ng gabi ngayon dito. Okay, nagsimba kami, no? Yung umupo sa harap namin, isang lalaki at saka yung nanay at tatay niya. Tatlo sila eh, pamilya. Hanggang ngayon, nagmamas pa rin. Tapos yung lalaki naka-gloves. Tapos nung co-communion na, sa harapan namin sila eh. Nung magko-communion na, tinanggal nila yung mask tapos kumuha ng communion. How can you explain that? Kasi yung pare, 'di ba? Siya nagbibigay sa lahat. So ibig sabihin, pag contaminated yung pare, dapat lahat contaminated na. Pati yung mga nakamas kasi nagtatanggal din sila ng mask eh. Hindi ko talaga ma-match yung science involved eh. Paano yun? Similar with yung mga kumakain sa restaurant, pagdating mo doon, hindi ka allowed na wala kang mask. May kinainan kami ng 2021, nagbiyahe kaming Colorado, yung malaking steakhouse diyan sa Amarillo. Grabing tao. May video ako na, hanapin nyo na lang. Magkakatabi na kami, yung nasa likod ko, halos pag pupunta ka ng restroom, mag-excuse ka eh. Ganun kasikip. Pero required nila mag-mask no, pag dumating doon. Pero pag dumating na yung pagkain, kain na. Sabi ko, hindi ako maniniwala walang magpa-positive dito. Kasi 2021 yun eh. Hindi ako maniniwala walang magpa-positive. Ang daming tao eh. No? Zeal Villanueva, yep, di naman compulsory, depende sa health. Kami ng mga boys ko, Sir Anbechi, hindi kami nagkaka-bid ko 2021 till now. Okay. Oh, so buti ka pa. Okay, kasi yung ano, yung isa kong anak may betchin, tapos yung asawa ko nagpa-betchin dahil sa trabaho. Talaga, yun nga, napilitan eh. Similar with yung iba nating kababayan, no? Pero ang maganda sa kanila, wala silang na-experience na ano, na adverse events initially. So sabi ko, okay, wag na lang kayo magpa-booster, no? Nagpa-V, mga Jehovah's Witness. Talaga, Zeal Villanueva. Noong una, naka-gloves pa kami, tapos may nakasabay pa kami sa grocery, naka-full PPE. Ang napaisip ko lang ako, kung ang Judgment Day dumating, anong klaseng prepping ang gagawin ng mga makakaabot sa Judgment Day, yung nababanggit sa Bible. Reliance, no? Yan nga, isa rin sa ano ko eh, aspect ng prepping, no? And naliwanagan din ako. Siyempre, as we go along, natututo tayo. Dati akong nagturo eh. Sabi, isa sa mga theories of learning, learning should be continuous. Hindi yan dapat titigil. So, dapat palagi tayo natututo. And then, sa prepping aspect, I realize talaga na may mga aspect na beyond our control. Kaya diyan papasok yung ano, yung psychological prepping, emotional prepping, and spiritual prepping. Importante 'yan, no? Pag nakita ko yung mga comments ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas na iba nagpe-prepare lang daw for the big one, for typhoon, for war or everything else, nagpe-pray na lang sila. Okay, sige. I'll give you that. Hindi ko pipilitin, di ba? Pero yun nga, yung ganong statement, ibig sabihin talaga, may mga bagay na beyond our control. Kaya dapat, spiritually prepared din tayo, emotionally prepared, no? Ano ibig sabihin nun?
When the time comes, well, accept talaga natin, eh, ano, hindi natin puwedeng baguhin yung plano sa atin ng creator natin. Yun na lang. Alam ko magkakaiba tayo ng religion, 'di ba? When the time comes, eh, talagang ano, ipagdadasal na lang talaga natin. Kasi beyond our control na. Minsan, last time na nag-live ako, no, meron tayong kaibigan dito na nagko-comment na siya daw ready na siya kasi disabled siya. Sabi ko, it doesn't offer guarantees na pag ikaw athlete ka, na healthy ka, ikaw yung matitirang buhay. Hindi yun ganun. Yeah, I learned it through life. Ngayon, 40, ano na ba ako? 49. 48 ako ngayon eh. Magpo-49 pa lang. 48 years of existence. Napatunayan ko na hindi yung nangyayari sa atin talaga, ano, yung perfect palagi na saktong-sakto. Ano ibig sabihin, ikaw prepper ka, nag sabi ko sa kanya, it doesn't work that way sa totoong buhay, no? Walang assurance talaga sa buhay natin na pag ikaw athlete, marami kang barel, marami kang bala, marami kang MRE, ikaw na yung magsusurvive. Hindi hindi pa rin. Meron pa element diyan na hindi na wala sa control natin eh. May element diyan, no? May element diyan na. Eh diyan nga papasok yung spiritual prepping, psychological emotional prepping na kailangan mo yung acceptance. Okay? Kaya sabi ko, okay, ako minsan napapaisip ako na pag dumating nga yung SHTF, nasa labas ako, nasa malayo, 'di ba? Anong silbi ng mga preps ko sa bahay kung malayo ka naman, 'di ba? Mga ganon. Or nung last year, 2 beses ako nagkasakit. Yung isa na hospital ako, almost 1 week ako sa hospital. Paano kung sabi ko, paano pag dumating yung SHTF, nasa hospital ako? So hindi rin assurance, 'di ba? Na hindi kasi ano, hindi pwedeng palagi tayong malakas eh. 'Di ba? Hindi pwedeng palagi nandun tayo sa comfort zone natin eh. So hindi mo masabi, hindi mo masabi. May element diyan na ano, yun nga, luck or yun nga, no, spiritual prepping. Kaya nga, yung mga bagay na beyond our control, pagdadasal talaga natin. Kung simple natural selection lang, pwede makasurvive. Pero kung araw ng paghukom yan, ayon sa Biblia, kahit saan ka magtago. Well, ayan, I will agree. Kaya nga yung mga mayayaman, yung mga elites, no? Kahit sabihin mo na may bunker sila, it doesn't guarantee na sila yung matitira, no? Hindi dahil naiinggit ako dahil wala akong bunker, because na-realize ko na talaga ganun ang life eh. Hindi nag-o-offer ng guarantee ang buhay na just because mayaman. Example, I realize na akala natin pag wala tayong pera, malungkot tayo. Pag marami tayong pera, masaya na tayo, no? Hindi eh. Pero yun ang perception, di ba? Yun ang perception na pag marami kang pera, masosolve na ang mga problema mo. Hindi rin eh. Kasi meron akong kaibigan, alam ko, mapapanood niya itong video. May pinagdadaanan siya ngayon, no? Nag-undergo siya ng divorce. And then, nagkakaproblema siya last time nung arbitration niya. Yun nga, inahati yung mga asset, ganyan, ganyan. Dalawa yung bahay niya, ganyan, ganyan. Tapos yung 401k pa. No? Sabi ko, nakakalula kung kukwentahin ko. Kung hindi ko siya kaibigan, siguro, baka mainggit ako. Pero hindi na ako nainggit eh. Ano, hindi na ako nainggit kasi nga alam ko iba-iba tayo ng ano eh, ng tadhana. Kaya sabi ko sa kanya, alam mo pre, nakakalula yung ano mo, yung assets mo, yung pera mo, no? Kaya sabi nila, ako, wala akong pera, wala akong perang ganyan, pero yun nga, no? Akala ko pagka madami kang pera, masaya ka na. Ayan, yun, maganda example yun kasi first hand, ano rin talaga eh, kaibigan ko talaga, and I'm sure nanonood siya ng mga videos ko, 'di ba? Ang dami niyang pera, malulula ako. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo yung ano, yung actual cost ng pinagdaanan ng divorce niya. Kasi hinati lahat yun eh. Ano, pinalabas sa kanya nung lawyer nung ex na asawa niya eh. Yung mga accounts niya, pati mga investments niya sa stocks. Sabi ko, wow, ang dami mong pera. Pero alam ko problemada siya that time. And sorry to say, no, dahil divorce na siya, may pros and cons, binata ka na, magagawa mo na lahat ng gusto mo. Sabi ko sa kanya,
And hindi ka na mamroblema magpaalam, gagawin mo na kahit saan ka magpunta. Yeah. Pero on the flip side, meron ding con na ayun, mag-isa ka na lang. Wala nang ano sa'yo, mag-aalaga sa'yo pag nagkasakit ka, mga ganong bagay. Or pag may problema ka, may mapagsasabihan ka na mag-share ng hindi lang happiness, pati ng sadness mo. So, both, no? So, pros and cons. Tama. Pros and cons lahat. S-reliance, no? So, hindi assurance, yun ang gusto kong sabihin eh. Hindi assurance na, uy, madaming pera yan, mayaman yan, sila Mark Zuckerberg, nagpagawa ng ano, almost 200 million na banker. Hindi assurance na ano, na magsusurvive sila pag dumating yung apocalypse. Or sabi niya nga, yan, judgment. Kasi yung judgment pwedeng ano, iba-ibang form yan eh, no? So hindi assurance yun. Hindi mapoprotektahan ng yaman, no? Yung physical na pera, yung tao pag talagang kinuha na. Hindi ko kino-consider yung sarili ko na religious, no? Pero feeling ko na nakatadhana na tayo, eh, no? And then may mga Steve Jobs, yeah, ganda example, Steve Jobs. Sino ba naman napaka-successful ng ano, ng iPhone, 'di ba? The other day nga tinatanong ko ng misis ko eh. Sabi ko, sino ba nag-imbento ng iPhone? Si Mark Zuckerberg. Hindi, sabi ko, si Facebook yan. Si Steve Jobs, di ba yung sabi ko, yung nagka-cancer, tapos namatay. Oo nga, no, galing ng iPhone, no, sikat pa din, mahal-mahal. Pero kita nyo, si Steve Jobs, hindi siya naisalba ng yaman niya, tsaka ng fame, tsaka ng connection niya. Di ba? A good example, no, si Steve Jobs. Hindi siya nakapag-prepare. Oo nga, no? So, ibig sabihin, diyan papasok yung ano, yung spiritual prepping, emotional prepping, psychological prepping. You have to accept, regardless of your religion na manunod dito, no, na may higher power sa atin. May higher power na nakakaalam ng lahat ng ito, no? And sa mga bagay, sabi nga, there are no there are no atheists in the foxhole. Walang atheist. Pag ikaw daw nasa foxhole na, mapapadasal ka na, no? Kung sino man yung Diyos mo. Kasi yun yung ano eh, guidance from higher power. Eh. And then alam nyo, meron ding benefit yan eh, yung praying. Kasi diyan tayo nakakakuha ng ano, inner peace. Yung inner peace na, alam mo yung kahit na mamatay tayo, yung higher being, he or she will take care of us in the next life. Yung mga ganon. Okay? Zil Villanueva, never ako nagpa-B. Kaya nag-WH ako. Okay? Yan, tama. S-Reliance. Judgment Day, dumating. Anong klaseng prepping gagawin? Talaga? Okay, yun nga. No? So, wag niyong isipin. Yan ang sabi ko sa mga kababayan. Wag niyong isipin na just because wala akong pera, hindi na ako pwede mag-prepare. No? Merong tinatawag na, may mga aspects, may ibang aspect ang prepping eh. Wa- I'm sure guys, naniniwala talaga ako na hindi hindi assurance na ikaw athlete, tas mayaman ka, marami kang koneksyon. Work at home. Okay, yeah. Parang naging ganyan nga ako eh. Zeal Villanueva. Naging full-time dad ako. Kasi, di ba, may nangyari nga sa akin noong 2018. Kaya, shinare ko na yan dito eh. Ginawa ko na yung kwento. Kaya nag-iba yung outlook ko sa buhay. No? May nangyari sa akin eh. Na heart attack ako noong 2018, di ba? Kaya nag-iba yung outlook ko. Na mas ano ko yung memories na iniipon ko sa mga mahal ko sa buhay kaysa sa pera. Kaya hindi kami mayaman, no? Kaya naghihirap. Hindi mo kami naghihirap. Ano, hindi mo kami naghihirap, pero hindi kami mayaman. No? Kasi, yeah, ganun. Okay, so, yun nga, no? Yun nga, hindi assurance na athletic ka, magaling ka sa barel, marami kang bala, marami kang MRE, ikaw na magsusurvive. Well, syempre, dapat mag-think tayo, dapat lahat tayo. Ang think natin, magsusurvive tayo. Pero, walang discrimination na, ikaw, ano ka. Kasi hindi mo pa rin alam yung, ano, yung talents ng ibang tao, eh.
when it comes to SHTF, di ba? Pagka dumating nga daw yung SHTF, bago ka magpapasok sa grupo mo, di ba? Kailangan alamin mo muna ano may aambag nito. Marunong ba tong mag-bake? Marunong ba tong manahi? May alam ba to sa first aid? Hindi natin alam. Kailangan nating alamin. Kasi may mga tao na yun ang strength nila eh. Di ba? Magluto, yung strength nila. Eh, kailangan mo yan sa grupo nyo. Kailangan may mag-feed or magno-nourish. Kailangan mo ng ano, kahit pa paano, marunong magtahi, mag-provide ng damit. Kasi darating ang time, wala na tayong mabibiling damit, di ba? Or magaling magmekaniko, yan, mga ganyan. Yan, isa din po yun, yung kung anong kayang i-offer mo sa grupo. Yeah, that's it. And hindi mo yun malalaman just by looking to a person. Na, uy, ito, maliit na lalaki to. Mama, ano mo na, ibubuli mo na. Hindi ganun eh. Di ba? Or pangit. Pangit to. Hindi mo naisama sa grupo. Hindi mo alam. Magaling pala siyang ano, nurse or ano, doktor. Di ba? Mga ganun. Kung-consider mo yan. Usapang prepping to ha. Kasama yan. Kasi, 'di ba sabi, no man is an island, mahirap pa mag-isa ka, yung kailangan mo ng katulong, pero sasalain mo yung isasama mo. Dapat hindi pa bigat, no? Dapat may aambag. May aambag, hindi yung jojoin sa grupo para lang kainin yung mga stock mo na delata. Hindi ganun. Okay? So kasama yan. Tapos, isa pa nung isang araw nag-iisip ako, si Noah nga, 'di ba nagsama? 'Di ba sinama niya yung mga kamag-anak niya, yung pamilya niya. No, kasi mahirapan siya eh. Pero yung sa pamilya niya, solve na sila eh. May nagpapakain ng hayop. Alam niyo ba, nagpunta kami doon sa Kentucky, binisita namin yung ano, yung copy nung Noah's Ark. Ang laki nun. Kentucky, sa Kentucky yun eh, di ba? Noah's Ark Encounter, binisita ko yun eh. Ang laki. Tapos may mga questions doon eh. Paano daw nung unang panahon na hindi nagkakainan yung mga predators, hindi kinakain ng mga predators yung mga prey. Ha? Magandang question. Doon ko na-realize yung ano, 'di ba kung si Noah nagsama or kinuha niya yung mga tiger, yung mga leon, at saka nung time na yun may mga prehistoric animals pa eh. Doon sa Ark Encounter. Ano yun, yung mga extinct na animals nandun sa ano, sa Ark ni Noah. Paano daw nangyari yun? Oo nga, mapapaisip ka, no? Tinanong ko din yun dun eh, sa tour. Kasi daw parang ano, si- ah, sinabihan yata ni God yung mga hayop. Parang ganun, inutusan na huwag sila magkainan. Tapos parang may pinapakain sila sa mga hayop para mawala yung aggression. Parang ganun. Maganda, maganda. Babalikan ko siguro. Gusto ko nga bumalik ulit dun eh sa Noah's, yung Ark Encounter. Kasi hindi namin kasama yung bunso ko. Gusto kong ipakita sa kanya yung Ark Encounter. Okay, doon sa ano, hindi na naniniwala, parang proven na sa ano natin sa history na nangyari talaga yung Great Flood. Imagine niyo, totoo talaga yung Great Flood. Okay? And then may history nga sa ancient Egypt, yung mga pyramids, may bakas na kung hanggang saan yung tubig at that time. So, totoo na nagkaroon ng flood and sabi nila nahanap nila yung wreckage nung ano yung Noah's Ark. I don't know pero it's possible na nagkaroon nga ng Noah's Ark kasi nagkaroon ng baha eh. Great flood. Si Noah is the first prepper daw, no? Usapan. Watermark, yeah, yeah. Marka nung baha. Yan sa mga pyramid ng ano, Egypt. So imagine niyo tuyong-tuyo ang Egypt pero binaha din 'yun. No? So, yun, ano rin. So, isama natin sa ano, yung aspect ng prepping. Di ba sabi, si Noah, the first prepper. And nung time na nagyayaya siya na, oy, gawa tayo ng ark, ng barko, pinagtatawanan siya, kinukutya. Kasi, sabi nga, Noah didn't build Noah didn't build the ark when it was raining. Binild niya yun nung mainit pa, nung walang bakas ng ulan. So, similar with prepping, hindi ka magpe-prepare pag nandiyan na yung kalaban. Hindi ka magpe-prepare pag nandiyan na yung gera, no? No? Hindi ka magpe-prepare. Sabi nga ni The Real Pinay Prepper, when SHTF starts,
no? The time to prepare has stopped or ano na, tapos na, has ended. Wala nang ano, andyan na eh. Andyan na yung mga ano, PLA, People's Liberation Army, nagmamarcha na sa ano, sa Manila Bay. So don't tell me, doon ka pala magkukumahog. Uy, ano ba ang prepper? Paano ba maging prepper? Ah, di ba? Wala na, it has ended. Tapos na. Ibang aspect na, eh, ano ka na, evasion ng ano, tactics mo. Hindi na prepping ang dapat mong pag-usapan. 'Di ba? So yan, related yung ano, no? Hindi ginawa ni Noah yung ark nung umuulan. Ginawa niya yan nung tag-init pa. Okay, kasi nga may time ka. So yung biggest question, when is the best time to prepare? The answer is yesterday. Ha? Hindi hindi yung kaya hindi mo pwede yung manyana habit na oh bukas na ako magpe-prep. Kita niyo yung relationship na ano natin kay Noah pati sa Bechin. Ulitin ko na noong 2017, 2018 tumigil na ako magpa-Bechin. 2017 siguro kasi 2018 pala na heart attack ako. No? Kasi usapan ng mga preppers dito yung Depop agenda. Pinag-uusapan na nila yung Depop agenda at that time. Imagine niyo, sabi sa Georgia Guidestones, keep the population to below 500 million. So ano ibig sabihin nun? Depop yun. Depop. Depop agenda yon. And parang nababagalan sila pag ano, pag gera lang or famine, tagutom, no? Inaccelerate nila. Sabihin lahat ng bansa involved, no? Sino bang bansa ang hindi ano? Ultimo US na number one forerunner ng freedom ang dami rin na biktima dito, di ba? Kapag naglaban mga superpower, Europe, US, after nila ma-destroy ang bawat isa, mag-rise naman ang Africa, siguro sila naman susunod na superpower. Yan, hindi natin alam. No? Pero ganyan nga nangyayari, 'di ba? Pinag-aaway na, sabi ko sa inyo, Sweden, nako. Sweden, nag-join na sa NATO the other day. Tapos the other day din nag-release na ng statement ang Taiwan na ready na sila magpaputok. Basta nag-interfere. Kasi last time nagfa-flyby ang ano, yung mga Chinese na aircraft sa airspace ng Taiwan, hindi nila pinapabagsak. O, abangan nyo ngayon. Pag lumipad ng Chinese na ano diyan, aircraft, pababagsakin na nila. No? So, kita nyo yung mga nangyayari sa mundo. And babalikan natin yung post ni The Real Pinay Prepper na sabi niya, oh, pag hindi niyo ako nakita, if you don't see me posting for a few days, I went dark. Nagtago na daw siya. Sabi ko, this is disturbing. Kasi, ganyan din gagawin ko eh. Pag nag-start na yung SHTF, don't expect na makikita nyo pa ako online. 'Di ba? Or sa mga social media kasi kailangan ko na rin magtago. Siyempre, first wave nga, 'di ba? Ulitin ko, ang bibiktimahin niyan yung mga hindi nag-prepare and yung mga tatanga-tanga, mga naive and yung mga in denial. Yun ang unang mabibiktima. Second wave, yung mga nag-survive sa unang attack. Hanapin nila yan by all means possible, no? So, di natin alam, di rin assurance kung magsusurvive tayo pero we should always try. Yan yung human nature. 1940s. Yeah, 2024. Oo nga, no? Kaya nga, ganyan na ako mangyayari. And then, ang nakakatakot kasi ngayon, sobrang high-tech na ng technology, no? Eh, mas mahirap na yung labanan. No? Yung mga kalaban, paano pag naka-thermal? Hirap magtago pag naka-thermal. Tapos, yung mga gumagamit na ng GPS, tapos yung nga, satellite, lipas na 100 years nang walang world war. Oo nga, June na. June na, guys. I'm sorry to say, may nag-comment sa akin yan eh. June na nga, para magkaroon ng world war. June na. Pero sabi nung pinapanood ko na, ano, no, na YouTuber, matagal na tayong ano, world war, na naka-world war sa ano, cyberspace. Pero ngayon, iba na. No, real war na talaga. Talaga magbobombahan na yata. Kasi, pabor yan eh. Yung mga kabal, yung mga elites, kumikita sila pag gera. Sila lang hindi US. May mga nagsasabi, ang Amerika kumikita eh. Hindi. Yung mga selected few lang, yung mga may mga war machines.
Yung mga mayayaman na, sila lang ang kumikita dyan. So imagine niyo, kikita na sila, mababawasan pa yung tao. So, double kill. 'Di ba? Gusto nila dip off. 'Di ba si Bill Gates nga ayaw nga na maraming tao. Anyway, guys, ano na tayo? 1 o'clock na. Time to go to sleep. Salamat sa pag-join sa akin. And keep on prepping. See you next time. Bye.